Kamusta po mga kapatid? Pastor Ernie po ito at maligayang pagbabalik sa Journey in the Word, Walking with God, Everyday. Halina't sabay nating buksan ang ating puso sa salita ng Diyos. Kapatid, may mga pagkakataon ba na gusto mong ikaw lagi ang masusunod? Gusto mong ikaw ang may huling salita? Ang plano mo ang matutupad? At kapag may ibang opinyon, parang kailangan mo agad itong kontrahin. Relate ka ba, kapatid? Kaya ngayong araw, narito po ang ating tanong. Kailangan bang ikaw lagi ang masusunod? Minsan, hindi natin namamalayan kasi na tayo na pala ang taong iyon. Hindi naman masama ang maging decisive. May mga pagkakataong kailangan ng malinaw na direksyon at matatag na leadership. Pero may malaking pagkakaiba ang godly leadership at controlling behavior. Godly leadership listens before it leads, while a controlling heart demands before it understands. Kapag gusto nating kontrolin ang lahat, nahihirapan tayong magtiwala. Nahihirapan tayong tanggapin na maaaring gumamit ang Diyos ng ibang tao, ibang paraan, o ibang idea. At minsan, napagkakamalan natin na ang pagiging in charge ay pareho sa pagiging in control. Hindi po, kapatid. Being in charge does not mean being in control. Pakinggan po natin ang sinabi sa James chapter 3 verse 17. But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. Gusto ko pong pansinin natin ang dalawang salita. Una po, gentle. At ang pangalawa, open to reason. Ang wisdom na galing sa Diyos ay hindi mapilit. Hindi sarado sa ibang opinyon. Hindi kailangang manalo sa bawat argument. Hindi kailangang patunayan palagi na tayo ang tama. Bakit po? Dahil ang tunay na strength ay hindi nasusukat sa dami ng taong sumusunod sa atin. Actually, it is measured by our willingness to submit ourselves to God. Yan yung strength. Isipin po natin si Jesus. Bilang anak ng Diyos, may kapangyarihan siyang utusan ng lahat. Di po ba? Pero hindi siya namuno sa pamamagitan ng pananakot o pamimilit. Nakikinig siya. Nagtuturo siya ng may kaamuan. At inaanyayahan niya ang mga tao na sumunod sa kanya. Hindi niya kailangang kontrolin ang lahat para malaman na siya ay may authority. Ganito rin ang nais gawin ng Diyos sa atin. Kapag tunay tayong nagtitiwala sa Diyos, hindi na natin kailangang kontrolin ang bawat tao at bawat sitwasyon. Natututo tayong makinig. Natututo tayong magbigay ng space sa iba. At natututo tayong magtiwala na kahit hindi natin hawak ang lahat, hawak pa rin ng Diyos ang lahat. Amen? Kaya tandaan po natin, gentleness is not weakness. It is strength that has been surrendered to God. Malinaw po? So narito po ang ating heart check. Nahihirapan ba akong tanggapin ang opinyon ng iba? Kailangan ba lagi ako ang masusunod? Marunong ba akong makinig bago magsalita? At higit sa lahat,
Mas nagtitiwala ba ako sa sarili kong kontrol kaysa sa pamamahala ng Diyos? Ayan, kapatid, pag-isipan po natin yan. At ito naman po ang ating heart prescription. Ngayong araw, subukan nating isabuhay ang kaamuan ng wisdom ng Diyos. Listen completely before sharing your opinion. Kaya? Allow someone else's idea to be heard and appreciated. At pumili ng isang sitwasyon na gusto mong kontrolin, ha? And then surrender it to God. Bakit po? Dahil the heart that trusts God's control no longer needs to control everyone else. Amen po? Sige po. Manalangin na po tayo. Lord, patawarin mo ako sa mga panahong sinisikap kong kontrolin ang mga tao at sitwasyon sa halip na magtiwala po sa iyo. Lord, alisin mo po ang pride na laging gustong maging tama at laging gustong ako ang masunod. Punuin mo po ang puso ko ng kaamuan na nagmumula sa iyong wisdom. Turuan mo akong makinig ng may humility, mamuno ng may love, at magtiwala na ikaw pa rin ang may hawak po ng lahat. Tulungan mo akong ipakita ang gentle strength ni Jesus sa bawat relationship at bawat situation. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Kapatid, maraming salamat sa pagsama mo muli sa Heart Check. At lagi nating alalahanin, hindi natin kailangang kontrolin ang lahat kapag nagtitiwala tayo sa Diyos na may hawak ng lahat. Gentleness is strength surrendered to God. Amen po? Muli po, ito po si Pastor Ernie at ito ang Journey in the Word, Walking with God Every Day. Kung naging pagpapala po sa inyo ang mensaheng ito, please like and follow us on Facebook and subscribe na rin po sa ating YouTube channel. At huwag din po nating kalimutang i-share ang audio na ito sa iba. Baka po kasi ang ilang minutong mensaheng ito ay maging pagpapala rin sa isang taong nangangailangan ito ngayong araw. Hanggang sa muli po, God bless you.